Nagkaroon ng dialogue. So, Eddie will explain ano yung nangyari doon sa dialogo sa Office of the Secretary. Then Neri will explain ano yung mga kumaharap na mga legal issues. Well, una, nais namin magpahayag ng dismaya na ayaw tanggapin ng Executive Director ng Secretary General's Office complaint. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Sabi namin, under the rules, ang complaint ay dapat pinafile sa Office of the Secretary General at hindi nagre-require ng presence ng Secretary General mismo para ito ay simpleng in a ministerial manner tanggapin ng kanyang opisina. At yun na nga, ayaw nilang tanggapin. So ang ginawa ko namin ay nag-iwan kami ng kopya doon sa opisina, and as far as the complainants are concerned, we have complied with the rules na final namin sa Secretary General ang aming complaint. At puproblemahin na lang po ni Secretary General when she arrives on Monday ang kanyang trabaho, ministerial work, na ito ay i-refer ka agad, i-transmit sa office ni... Ayun din, may issue rin sa pag-receive. Pero ito re-real to ko kayo, Makabayan Black. Ano bang purpose nyo para dito sa impeachment? 'Di ba? Gusto nyo ba? Gusto nyo bang mag-resign na si Pangulong Bongbong Marcos? Oh. Gusto nyo bang palitan na si Pangulong Bongbong Marcos ni Sara Duterte? Sa tingin nyo kayo, hindi kayo ang uunahin ni Sara Duterte. Yeah. Yeah. Diba? Be careful what you wish for, Makabayan Black. Diba? Kung wala naman kayong ebidensyang nakikita, yung mga sinasabi nyo, siya yung presidente, siya pumirma. Di dapat nung panahon na may PDAP scam, di ba? May PDAP scam, si Pinoy in-impeach din. Di ba? Kung ganyan ang reasoning nyo, di ba? Noong panahon ni Pangulong Duterte, dapat impeachment din kay Pangulong Duterte, di ba? Di ba? Sa tingin nyo, kahit kayo maging presidente, libo-libo mga line items doon, kaya nyo bang subaybayan bawat isa yon? Alam nyo ba, doon sa mga sino? Kasi ang naman po, ang budget, ginagawa yan bago simula. No? So, ibig sabihin, hindi mo alam kung ano dyan ang magiging korupsyon. Kasi, meron ka, kung ikaw ang presidente at mabait ka, di ba, iisipin mo, hindi ko naman alam dito kung sino dito yung magta-traitor sa akin, gagawa ng kalokohan dito sa mga budget na 'to. Diba? Hindi mo naman talaga auditor? Libo-libong flood control pupuntahan mo? Wala ka nang nagawa sa pagka-presidente kung ganun ginawa mo. Isang ahensya pa lang ang DPWH, meron pang agriculture, DepEd na yun, winalang yan ni Sara Duterte. Di ba? Kaya, again ito ang tanong ko po sa inyo, Makabayan Black. Gusto nyo bang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos? Gusto nyo bang palitan na siya ni Sara Duterte? Gusto nyo ba? Gusto nyo ba talaga Sara Duterte maging presidente? Sa tingin nyo, hindi kayo uunahin ni Sara Duterte? Baka nga ipategi kayong lahat nun Kaya mag-isip-isip kayo.
masyado kayong idealistic eh. Idealistic. Pero sa tingin nyo, I don't think na malilinis kayo ah. Di ba? Yung isa nga dyan, di ba? Merong kidnapping case. Diba? At nag-plead guilty ah. Hindi natin sinasabing ano yun. Baka sabihin nyo, dalawa pala. Sa kanila, dalawa. Hindi tayo nagsasabing kidnapper sila. Sila pa mismo nag-plead guilty sila para makuha nila yung mas mababang sentensya. Kumbaga umamin na sila. O para mababa yung sentensya, umamin na sila. Diba? Oh. So, di ba? Kung tutuusin, kung si Sara Duterte presidente, tingin nyo walang maikakaso sa inyo si Sara Duterte. Ubus kayong lahat dyan. Baka pagsasalita sa media, hindi nyo magawa. Kaya be careful what you wish for. Kung gusto nyo ma-impeach si President Bongbong Marcos, mag-ready kayo. Diba? Diba? Kung meron kayong talagang malino na ebidensya, paliwanag yan. May sagot dyan si Attorney Claire yan. Dito, para mismo sa Makabayan Black. Kasi yung kanina na impeachment complaint, yung kay Chavit Singson sa kay Mike Defensor yun. Medyo yun eh. Medyo kabaliwan lang yun. Naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbox, kailangan po pa rin. Patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. Ulitin natin po kasi pag sinabi nilang abusive, kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbox, kailangan po pa rin. Patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. So, mahihirapan po sila talagang i-prove to dahil wala naman po talagang ginawa na violation ang ating Pangulo. Unang-una po kasi po sila din ng abusive. Kailangan talaga i-prove to. Kung wala naman po sila mailalagay na anumang pruweba sa kanilang complaint, naggagawa lamang po sila ng kwento, naghahabi ng istorya. At po sila yung kickbox, kailangan po pa rin. Patunayan ito. Hindi po pwedeng nasa guni-guni ng isipan ng tao. Ang dahilan daw po ng impeachment na final ng Makabayan Black, may kickback daw si Pangulo. Abusive. Ang totoong abusive ay yung nandun na sa dahig. Kung si BBM abusive na yan, edi wala nang matinong tao. Wala nang matinong politiko, I mean. Diba? Pinagmumura na nga eh. Pinagmumura nyo nga eh. Diba? Gumanti ba? Gusto nga ipategi, diba, ni Sara Duterte, gumanti ba? Ang tingin nga siguro ng ibang tao dyan napakabait. Kaya ganyan, balusobasin, di ba? Di ba? Kung abusive talaga si PBBM, sana inubos na kayo, di ba? Nga, hindi po. Hindi. At ako nga, medyo bumabait ako pag tinitignan ko yung pamantayan ni Pangulo eh. Parang napaka-diplomatiko. Diba? Kung talagang kung susundan natin si Pangulo, lahat ng mga tao magiging mabait, kung ganyan ang pag-uugali. Tapos sasabihin nyo, abusive? Sabi nga ni Digong ni pumatay ng langaw, hindi daw kaya eh. Tapos sasabihin nyo, abusive, grabe ah. Grabe panoorin pa natin, may may Speaker D para ilagay sa order of business. So as far as we are concerned, we have got
done the necessary requirements. Hindi namin kasalanan kung absent ang inyong Secretary General. Under the Constitution, under the rules, it is enough that we submit to your office. At we expect that on Monday, this will be transmitted to the Office of the Speaker. And the Speaker will transmit it to the Committee on Rules para mailagay na sa order. It was not received or signed. Huwag na, resign na lang. BBM resign na lang, tapos Sara president. Tapos paunahin na natin to kay Sara, itong mga to. Gulo-gulo nyo. Hindi. Dapat ano eh. Diba? Pick one lang, diba? You cannot have everything you want in this world. So, you just have to pick one. Diba? At least, siguro, one at a time. Yung gusto nyo, sabay-sabay eh. Oh. Paano pa aabot sa inyo, di ba? Impeach nyo si, BBM. Impeach nyo si Sara. Tapos pag naging presidente si Tito Soto, impeach nyo rin. Tapos na, presidente yung, ubusin nyo lahat ng senador. Iitira nyo yung kaalyado nyong congressman, no? Wala na bang matinong game plan? Wala. Kung ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong mararating sa ano. Ewan ko lang kung sinang-ayunan ba to ni... Alam ko, hindi naman kasi iba naman ang anak bayan sa Makabayan Block eh. Alam nyo, sa mga hindi nakakaalam kasi kung DDS ka o loyalista ka, syempre hindi mo alam ang galawan dito sa Dilawan sa Kakakamping, di ba? Hindi po porke sinabi niyong Dilawan o Kakamping, magkaalyado na yan na sobra. May mga sarili rin po silang mga beliefs at minsan may away pa nga po yan. Kaya we don't know if sumasang-ayon dyan si Senator Risa, sumasang-ayon ba dyan si Senator Trillanes. Kasi sa rally, minsan gusto nito isigaw nga yung BBM resign, Sara resign. Pero yung kabilang panig sa mga anak bayan, medyo umiilag sila kay BBM resign kasi nga, di ba? Medyo nag-iisip yung mga yun. Ito puro no? Puro you cannot have everything in this world eh. 'Di ba? Pwede siguro pero one at a time, 'di ba? One at a time, no. 2028, 'di ba? 2028 baka sakali manalong presidente yung kaalyado. Banatan nyo lahat, di ba? Kung gusto nyong sampahan ng kaso, kung sinong gusto nyong sampahan ng kaso. Pero ngayon, na ang gulo-gulo ng mga pangyayari, gusto nga nating, di ba? Ano to survival mode tong 2027, 2028 eh. Tapos gusto nyong, mawala sa pagka-presidente si Pangulo. Diba? Si Pangulo na pinoproblema ang mga pro-China, diba? May mga external threat, diba? Tapos kayo, nakaupo lang kayo dyan, hintay lang ng mapupun. No, mali ang anak bayan, si PPE yan. Gusto nila BBM resign. Basta sa tatlong yan, ayaw nila kay Marcos, pero yung hardcore Dilawan, ayaw nila sa Marcos at Duterte. May mga ganun. Di ba? Dapat nag-iisip ka rin eh. Di ba? Kailangan mo mag-isip, hindi pwedeng puro yan tawag doon, prinsipyo ba tawag doon? Kung prinsipyo yan, di dapat lahat ng mga congressman na senador, di ba? Di ba?
Isipin mo gagastos ng bilyon, 'di ba? Oh. Sa kampanya. Oh. Oh, saan nila babawiin 'yan? Kahit mga kaalyado nila mismo. Oh. 'Di ba? Oh. Alright, no? So you have to ano no, kailangan mong mamili minsan, no? Mamili kung anong road, dapat may roadmap ka 'di ba? Ito tatahakin ko. Hindi pwedeng makarating ka sa isang lugar nang i-skip mo lahat ito, no? Itong part na 'to. Kailangan meron kang roadmap, 'di ba? Ito.